Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Pagtatapos ng El Niño phenomenon, inianunsyo na ng Pag-asa. Ilang lugar sa bansa makararanas na mga pag-ulan ay ngayong weekend dahil sa habagat. Ilan pang mga residente sa La Castellana, Negros Occidental inilikas na rin dahil sa nararanasang mga pag-ulan. Mataas na sulfur dioxide gassing na obserbahan sa Mount Taal kahapon ayon sa PHIVOLCS. Big time rollback sa presyo ng langis inaasahan sa susunod na linggo. Konstruksyon ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension higit 98% ng tapos ayon sa Department of Transportation. At Wishba, South Korea aarangkada na sa linggo. Pagtatanghal ng mga artist, inaabangan na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 7, 2024 at una sa mga balita ngayon tanghali. Good news para sa mga motorista. May aasahang malaking rollback sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang matatapya sa kada litro ng diesel at kerosene. Habang 70 hanggang 90 centavos naman ang posibleng maging rollback sa gasolina. Ang actual price adjustment ay maaari pang mabago depende sa magiging resulta ng trading ngayong araw. Halos matatapos na ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension ayon sa Department of Transportation. Ayon sa DOTR, inaasahang mabubuksan na sa mga commuter ang partial operation nito sa 4th quarter ngayong taon. Ngayong umaga, ipinasilip ng DOTR at Light Rail Manila Corporation ang isa sa mga istasyon na inaasahang mabubuksan sa publiko. At mula sa Parañaque City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano na lang ang kulang sa konstruksyon ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension para magamit na ng mga commuter? Ella, ang kulang na lang ay yung system works dito nga sa Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Kabilang dun sa system works na kulang ay yung paglalagay yung sa sistema sa ticketing system, yung mga signages, tsaka yung entrance pagpasok ng mga pasahero papunta doon sa mismong platform. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, 98.2% na ang natatapos sa Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Ito yung mga istasyon ng Redemptoris, MIA, Asia World na nakakonekta sa PITX, Ninoy Aquino at Dr. Santos. Kanina, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na bago mag-December 25 ngayong taon ay inaasahan nilang pwede nang magamit ang 5 istasyon. Partial operation muna ang bubuksan mula sa Baclaran sa Pasay hanggang sa Dr. Santos sa Parañaque. Inaasahan na magiging pareho pa rin ang pasahe sa tren kung ano ang existing na fare matrix ng LRT1 stations. Aabot sa nasa 50,000 na mga pasahero kada araw ang inaasahang maseserbisyohan ng 5 istasyon. Samantala, ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, ang 3 pang istasyon ng LRT1 Cavite Extension ay matatapos hanggang sa 2031. Kanina, pinasilip ng DOTR ang LRMC at ng LRMC ang loob ng Dr. Santos Station sa Parañaque. Tapos na ang civil works nito at nakaayos na ang mga riles. Ang Dr. Santos Station, merong intermodal na transport hub kung saan paglabas ng mga pasahero sa istasyon ay makakasakay na agad sila ng jeep, bus, taxi o UV Express. Ella, ito nga kinatatayuan natin, ito yung paglabas ng istasyon ng Dr. Santos Station ng LRT1 Cavite Extension. Ito yung mismong transportation hub
Kumpara dun sa mga existing na LRT1 station, ito lang yung meron na intermodal na transportation hub. Kaya paglabas ng mga pasahero dito sa istasyon ng Dr. Santos, meron na agad silang masasakyan na ibang klase ng mga transportasyon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Parañaque City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Muling binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lugar na naapektuhan ng El Nino phenomenon sa Mindanao, partikular na sa Davao Region. Nangako si PBBM sa mga magsasaka na dadalhin sa kanila ang mga bagong teknolohiya na makatutulong upang tumaas ang produksyon ng kanilang ani. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Aabot na sa 175,063 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng El Nino phenomenon batay sa pinakabagong datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 163,709 na ektarya na rin ng pananim ang napinsala ng tagtuyot. Sa muling pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa El Nino hit area sa Mindanao Region, tiniyak niya na dadalhin sa mga magsasaka ang mga teknolohiya na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Kabilang na dito ang irrigation system at teknolohiya sa pagpapatuyo ng palay. Sa Digo City sa Davao del Sur, namahagi ng makinarya ang Pangulo bukod sa financial aid sa mga magsasaka at mangingisda. Naniniwala ang Pangulo na malaki ang may tutulong nito upang lumaki ang kita ng mga magsasaka. Lahat po itong mga makinaryang ito ay binibigay po natin sa ating mga magsasaka upang hindi na para yung inyong inaani ay kaya ninyo i-process mula sa inyo ay hindi na dadaan kung saan processing. Ito'y diretso na sa merkado. Kaya't wala nang middleman. Kaya't lahat ng kita doon sa produktong yun ay pupunta sa nagsaka para doon sa produktong yun. Aabot sa 60 million pesos ang ipinamahaging financial aid ni Pangulong Marcos sa mga provincial government ng Davao Region. Kabilang sa nabigyan ng government aid ang Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi makikipagyera ang Pilipinas sa kabila ng mga kinakaharap na banta sa labas ng bansa. Sa kanyang ginawang pagbisita sa 10th Infantry Division ng Philippine Army sa Davao Region kahapon, nilinaw ni PBBM na dinedepensahan lamang ng bansa ang sarili nito at hindi nakikipagyera kahit na kanino. Naniniwala naman ang Pangulo na kakayanin ng mga sundalong Pilipino na harapin ang external threats dahil nagawa na nilang harapin at pagtagumpayan ang mga banta sa loob ng bansa dulot ng dating presensya ng mga komunistang grupo. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang Foreign Minister ng Malaysia ngayong taon. Ang pagbisita ay bahagi ng ika-60 anibersaryo ng relasyon diplomatiko ng dalawang bansa. Ayon sa Deputy Chief ng Malaysian Embassy sa Maynila, pinaplano ang pagbisita sa buwan ng Hulyo o Agosto. Bukod sa official visit ng Malaysian Foreign Minister, magkakaroon din ng serye ng aktibidad na layong ipakita ang aktibong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Magtutungo ng Saudi Arabia ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers para ipagpatuloy ang pakikipag-usap kaugnay ng unpaid salaries ng ilang overseas Filipino workers. Ayon kay Undersecretary Bernard Olalia, aalis siya ngayong buwan habang susunod naman sa Hulyo si Secretary Hans Leo Kakdak. Nasa 10,000 claimants na dating mga OFW sa Saudi ang naghihintay pa na mabayaran matapos silang mapauwi noong 2016 dahil sa pagsasara ng kanilang kumpanya bunsod ng economic crisis noong 2015. Sa ngayon, nasa 1,500 checks na ang naipamahagi ng Saudi. Isinasagawa ngayong araw ang iba't ibang mga programa na magbibigay tulong sa mga magsasakang Bicolano na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na rito ang pamamahagi ng mga land titles at iba pang support services sa mga benepisyaryong magsasaka sa Bicol.
At mula sa Pili, Camarines Sur, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ilang land titles ang ipinamahagi ngayong araw dyan sa mga magsasakang Bicolano at gaano karami ba ang mabibigyan nito? Magandang tanghali. Aabot sa 2,115 na land titles ang ipinamahagi ngayong araw sa mga benepisyaryong magsasakang Bicolano. Personal na inaward ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga titulo ng lupa kasama si Department of Agrarian Secretary Conrado Estrella III sa isinasagawang programa sa pagbisita nito dito sa Pili, Camarines Sur. Kabilang sa mga benepisyaryo ay si Tatay Anacleto na isang magsasaka. Ayon sa kanya, 20 taon na siyang nais ipatransfer ang titulo na minana niya pa sa kanyang magulang, subalit wala siyang panggastos para magawa ito. Si Mang Rolly naman, laking pasalamat niya dahil nakasama siya sa napiling benepisyaryo dahil 10 taon na nilang nais hatiin magkakapatid ang minanang lupa, subalit wala silang magawa dahil sa kakapusan ng pinansyal. Kabilang sila sa 1,965 na agrarian reform beneficiaries sa rehiyon ng Bicol. 810 na Certificate of Land Ownership Awards mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program at 1,305 electronic land titles mula naman sa support to parcelization of land for individual titling of project split ang kabuuang na ipamahagi ngayong araw sa pagbisita ni PBBM dito sa Bicol Region. Bukod dito, aabot sa 5.191 million pesos na halaga ng mga kagamitan sa pagsasaka ang ipinamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries, gaya ng mga compact rice mill with polisher, 35 horsepower harvester, corn sheller at hand tractor at marami pang iba. Dagdag pa nito, nasa 9 na farm-to-market road projects na may kabuang halagang 218 million pesos ang pinamahagi sa iba't ibang local government units sa Camarines Sur. Sa pagdalo ni PBBM sa nasabing pagtitipon, binigyan din nito na magpapatuloy ang programa ng Administrasyong Marcos kaugnay sa pagpapalakas sa mga programa sa mga magsasaka kabilang na ang kanilang mga pamilya. Target anya ng kanyang administrasyon na maangat pa ang antas ng pamumuhay ng mga magsasakang Bicolano. Kasama ni PBBM sa pagdalo sa nasabing pagtitipon, sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, DALG Secretary Attorney Benhur Abalos Jr. at iba pang cabinet official kasama ang opisyal ng gobyerno sa Bicol. Mamayang hapon, nakatakdang bumisita naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya ng Albay upang mamahagi ng cash assistance sa mga apektadong magsasaka ng El Nino sa Bicol. Nasa 5,000 na magsasakang Bicolano ang nakatakdang tumanggap ng tig sa 10,000 piso ayuda mula sa DSWD. Yan muna latest mula dito sa Pili, Camarines Sur. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Naghain ng apela o motion for reconsideration si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa Office of the Ombudsman kahapon. Nais nitong alisin ang kanyang 6 na buwang suspensyon. Narito ang report ni Dante Amento. Hiningi ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa Office of the Ombudsman na payagan siyang makabalik sa pwesto. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David, napakahaba ng 6 na buwang preventive suspension na ipinataw sa alkalde. Wala naman anyang malakas na ebidensya laban sa kanyang kliyente. Hindi naman kami naniniwala malakas ang ebidensya, which is kailangan yung patunayan. Nakikiusap kami na ma-lift agad yung suspension. Naghain si Guo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado ng motion for reconsideration sa ombudsman. Paliwanag pa ni Attorney David, ginampanan lang ni Guo ang kanyang trabaho sa pag-issue ng mayor's permit sa kumpanyang Zundyuan na nag-operate ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kasama sa kanilang isinumite sa ombudsman ang lisensya ng korporasyon mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Isa lang naman ang kinakaso dito yung pag-issue niya ng mayor's permit sa Zundyuan POGO Ang problema, bakit hindi niya i-issuean ng mayor's permit yun? Kung ang aplikante compliant. Kasi meron tayong batas na Anti-Red Tape Act tsaka yung Ease of Doing Business. Pag hindi ka nag-issue ng mayor's permit, ikaw naman ang kakasuhan. Positibo naman ang kampo ni Guo na pagbibigyan ng ombudsman ang kanilang hiling kapag nakita ang kanilang punto. Naniniwala sila na walang makukuhang ebidensya laban sa alkalde kahit na siya ngayon ay suspendido dahil wala naman umano itong tinatago.
Kaya nga kami nag-file ng request for lifting kasi we do not see to it na kailangan tapusin yung 6 months. Kung mapapatunayan naman ng ombudsman na hindi naman ganun kalakas ang sinasabi nilang grave misconduct. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na mapanganib kapag naalis ang 6-month preventive suspension na ipinataw kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon sa senador, posible umanong maimpluwensyahan ang investigasyon laban sa alkalde kung matatanggal ang kanyang suspensyon. Kumpiyansa naman si Senator Gatchalian na hindi kakatigan ng Office of the Ombudsman ang pag-apela ng kampo ni Mayor Go para ma-lift ang suspensyon dahil malakas niya ang kasong inihain laban sa alkalde. Delikado na ma-lift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. No? At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita at sino yung nag-uutos sa kanila. Isa pang Chinese national na nagpakilalang kidnap victim ang nasagip sa loob ng Lucky South 99, ang iligal na Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga, Kamakalawa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, itinuturing na notorious sa karahasan pagdating sa gaming industry ang nasabing iligal na Pogo. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang mga otoridad kung may kapabayaan ng LGU at maging ang PNP dahil nakakapag-operate pa rin ito kahit paso na ang lisensya. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Isa pang Chinese na biktima ng kidnapping ang nailigtas sa Lucky South 99 compound sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga pasado alas 12 ng madaling araw ng Huwebes. Agad humingi ng tulong sa mga nagbabantay na pulis sa labas ng compound ang biktima. Nakaposas ito sa bed frame, may black eye at sugat sa mata at puno ng pasa sa katawan. Nagpupumiglas po siya according dito para po makatakas siya kasi naiwan po siya doon sa loob. So nagpupumiglas siya para makakawala pa po siya dito at narinig po yun ng mga SAP. So nirescue po nila at yan po yung tumambad sa kanila, nakaposas po siya doon sa bed frame at may mga pasa po siya at humingi po ng tulong yan at sinasabi po nitong mga around 12:30 AM po yan ng June 6 po at according to him, he was a kidnap victim po. Pangatlong biktima na ito na nagpakilalang kidnap victim sa nasabing compound. Nauna nang lumutang ang isang lalaki at isang babaeng Chinese. Batay sa isinagawang investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa pagsasalarawan ng mga Chinese na nagtatrabaho sa mga gaming industry sa buong bansa, pinaka-notorious ang Lucky South 99. Ito daw pong Lucky South 99 na kung tinatawag nila sa kanilang parlance na Park 3, Park 3, ito daw po ang pinakatalamak, pinaka-prolific, pinakamasamang illegal na pogo at scam farm pagdating sa kidnapan at patayan. Sa mga video na ito ng pag-torture ng mga Chinese sa kanilang kapwa Chinese, nagbase ang PAOK para applyan ng search warrant ang Lucky South 99 na nag-ooperate sa Porac, Pampanga. Pero ang pagsisilbi sana ng search warrant naging rescue operation dahil binawi ng nag-issue na judge ang search warrant. Doon po kasi sa original na warrant, hindi naka-indicate doon yung mga items to be seized. Kung kaya, kinansela po yun ng judge. Sabi ni judge, dahil nga may kulang doon sa warrant, i-cancel down niya muna. So kinancel niya, and then nagkandak ulit si judge ng panibagong hearing, pinatawag niya ulit yung mga witnesses natin. Unfortunately, yung hapon ng June 5, the same honorable judge na nag-grant po sa atin ng unang search warrant, kanya na pong kinansela at dininay na po niya yung application namin for search warrant. Hindi na pinasok ng mga otoridad ang compound at inantay na lamang ang mga biktima na lumabas.
Sa ngayon, bantay sarado pa rin ng mga otoridad ang compound habang inaantay ang panibagong search warrant na kanilang ini-apply laban sa Lucky South 99. Wala namang nakikitang epekto ang PNP sa ginawang operasyon ng pagbawi ng search warrant dahil hindi pa naman napapasok ang compound. Paiimbestigahan na rin ng PNP kung may nag-leak na impormasyon sa nasabing operasyon dahil bago pa man dumating ang mga pulis ay tila natunugan na ng mga tao sa loob ng compound ang operasyon. Isa rin sa sinisilip ng PNP ay kung bakit nakakapag-operate pa ang Lucky South 99 gayong paso ang lisensya nito. Nirelieve na muna sa pwesto ang Chief of Police ng Porac, Pampanga habang nagsasagawa ng investigasyon. I was personally informed by the Regional Director po ng Police Regional Office 3 na nirelieve na po yung Chief of Police po ng Porac Municipal Police Station at pending investigation po. But as to the level po ng accountability and responsibility, antayin po natin ma'am dahil nag-order na po ang Chief PNP na imbestigahan po how come itong scam farm po na ito ay nagtutuloy-tuloy pa pong ng operation in the absence po of the license to operate. Mayroon ding nakuhang impormasyon ang mga otoridad na kasalukuyan nilang iniimbestigahan na may kaugnayan ang Lucky South 99 at ang ni-raid na Pogo sa Bamban, Tarlac. Dahil isa sa umano'y incorporator nitong Lucky South 99 ay konektado sa Zunyu One Technology sa Bamban, Tarlac. May nakuha pong may mga na-recover po doon na mga evidence po na mga pwedeng magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baufo compound po. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong harassment sa mga barko ng Pilipinas ang naitala ng Philippine Coast Guard mula sa mga Chinese Coast Guard sa may West Philippine Sea. Ayon sa report ng PCG, hinarang umano ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nagsasagawa noon ng medical evacuation. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, kailan nangyari itong panibagong pangaharang ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas? May 19 pa nangyari itong panibagong harassment na iniulat nga ng Philippine Coast Guard. Kaparehas yan nung araw kung kailan nakipag-agawan ang Coast Guard ng China sa airdrop supply para sa BRP Sierra Madre. Ayon sa pahayag na inilabas ng Philippine Coast Guard, ngayong araw sinabi nito na nagpadala sila ng mga tauhan sa West Philippine Sea upang asistihan ang pagdadala ng isang may sakit na personnel ng Armed Forces of the Philippines mula sa BRP Sierra Madre papunta sa Palawan. Nag-deploy ang PCG ng high-speed response boat mula sa Buliluyan Port sa Palawan papunta sa Ayungin Shoal upang kitain ang Philippine Navy rigid hull inflatable boat. Ngunit habang naglalayag ang dalawang grupo ay hinarang ang mga ito ng ilang vessel or Chinese vessels at maliliit na bangka mula sa China Coast Guard. Paliwanag ng PCG, ipinagbigay alam naman nila sa Chinese Coast Guard ang humanitarian nature ng kanilang misyon na medical evacuation sa pamamagitan niyan ng radyo at public address system. Ngunit nagsagawa pa rin ang Chinese Coast Guard ng mga mapanganib na pagmamaniobra at sinadya pang banggain ang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy habang sakay ang may sakit na personnel. Ayon kay PCG for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, ang simple sanang operasyon para sa medical evacuation ay nauwi sa harassment o panggugulo ng China Coast Guard. Isaan niya itong barbariko at hindi makataong asal ng China Coast Guard na walang lugar sa ating lipunan. Sa kabila ng panghahamon at panghaharang ng Chinese Coast Guard, nagpakita pa rin ng kooperasyon, profesionalismo at determinasyon ang parehong grupo mula sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Matagumpay din silang nakalusot sa China Coast Guard assets at naidala ang may sakit na tauhan sa Baliluyan Port upang dalhin sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Ngayong hapon, Ella, ay nakatakdang magsagawa ng press briefing ang Philippine Coast Guard at inaasahan natin na magbibigay pa sila ng iba pang detalye kaugnay nga sa insidente. Inaasahan din na tatalakayin ang iba pang mga hakbang
na gagawin ng Philippine Coast Guard kaugnay nga sa harassment o panibagong harassment na ito ng China. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagpositibo sa isinagawang surprise drug test ng isang miyembro ng Special Action Force. Ang naturang pulis ay may ranggong patrolman. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ang next move ng pamunuan ng SAF matapos na magpositibo sa drug test itong SAF Commando? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inalis na nga sa pusto itong patrolman na miyembro ng Special Action Force na nagpositibo sa isinagawang surprise drug test. Ayon kay SAF Director, Police Brigadier General Mark Pespes, dinala muna ang patrolman sa Personnel Holding and Accounting Unit ng SAF habang iniimbestigahan. Mahaharap din area ito sa administrative case. Noong 1 linggo kasi, Ella, nasa halos 100 SAF personnel ang isinalang sa surprise drug test at isa nga ang nagpositibo. Isinalang na rin area sa confirmatory test ang patrolman at positibo pa rin ito sa illegal na droga. Sinabi ni General Pespes na tuloy-tuloy ang gagawin nilang surprise drug test upang matiyak na walang staff ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Para naman sa ating ulat panahon, patuloy na makararanas ng kalat-kalat na mga pag-ulan ang ilang mga lugar sa bansa hanggang ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil sa umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng mga pag-ulan ang Metro Manila, Central Luzon at Cordillera. May mga pag-ulan din na mararanasan sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Zamboanga Peninsula. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas naman ng localized thunderstorms. Sa kabila ng mga pag-ulan, ayon sa Pag-asa, nasa 30 mga lugar pa rin sa bansa ang maaaring makaranas ng mainit na panahon kung saan aabot sa 42 hanggang 45 degrees Celsius ang mararamdamang heat index. Opisyal nang nagtatapos ngayong araw ang pag-iral ng El Nino sa Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, nasa transition period na ngayon ang bansa patungo naman sa La Nina. Nilinaw ng Weather Bureau na kahit tapos na ang El Nino, may mga lugar pa rin ang maaaring makaranas ng mainit na panahon. Inaasahan naman ng Pag-asa na mayroong papasok na 1 hanggang 2 bagyo ngayong buwan. Naobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mas mataas na sulfur dioxide degassing mula sa Bulkang Taal. Sa advisory na inilabas ng ahensya, nasa 11,072 tons ng volcanic sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan mula sa main crater nito. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy na nagbubuga ng sulfur dioxide ang bulkan simula pa noong 2021 at nasa mahigit 8,000 tonelada ang inilalabas nito bawat araw. Naiulat naman ang mausok na kondisyon sa Alitagtag, Tingloy, San Nicolas, Laurel, Taysan, Lobo at Batangas City. Dagdag ng PHIVOLCS, posibleng humina ang hangin sa lugar sa mga susunod na araw na maaari magdulot ng sulfur dioxide accumulation at fog formation sa Taal area. Pinag-iingat naman ang mga tao sa lugar, lalo na ang mga may sensitibong kondisyon na iwasan muna ang paglabas ng bahay upang maiwasan na makalanghap ng volcanic sulfur dioxide o SO2. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na nananatiling nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at hindi sila nag-anunsyo ng pagtaas nito sa ngayon. Sa ilalim ng Alert Level 2, posibleng nangyari ang magmatic eruption kung saan maaaring maisama na sa danger zone ang nasa loob ng 5-kilometer radius ng bulkan. Posible pa rin ang pagtaas ng volcanic earthquake, volcanic ash concentrations, acidity, temperature at ash explosions.
Pinalikas na rin ng mga otoridad ang iba pang mga residente na naninirahan sa 4 na sitio sa may biyak na bato sa La Castellana sa Negros Occidental, bunsod ng mga pag-ulang nararanasan sa lugar. Ayon sa mga otoridad, delikado kung magpapatuloy ang mga pag-ulan dahil posibleng magkaroon muli ng pagragasa ng lahar sa lugar. Mula sa Castellana o La Castellana, Negros Occidental, alamin natin ang latest kay Gladys Tuabi live. Gladys, kumusta na ang sitwasyon nitong mga residenteng pinalikas kagabi? Ella, 108 individuals ang bilang ng mga residente na inilikas kagabi mula sa mga lugar na malapit sa bukid at ilog sa bahagi ng biyak na bato sa La Castellana. At ang mga ito, Ella, ay mula sa 4 na sitio ng biyak na bato ng Sitio Tamburong, Sitio Hill City, Sitio Kalapnagan at Sitio Luho. Nagdesisyon ang lokal na pamahalaan na ilikas na ang mga residente dito dahil sa naranasang pag-ulan at baka masundan pa ang lahar flow. Ayon kay Mayor Maymay, hindi kasi nila alam ang volume ng lahar na maaaring ibaba kasabay ng pag-ulan. Kaya't minabuting ilikas ang mga residente para sa kanilang kaligtasan, lalo't sakop sa 6 kilometers danger zone ang kanilang tinitirhan. Nakatutok ang lokal na pamahalaan sa paglikas sa mga residente, lalo na sa mga bata, babae at matatanda. Ella, noong nakaraan ay nakaranas ng rumaragasang lahar flow o lahar ang bahagi ng biyak na bato, dahilan kung bakit nagpatupad ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan sa mga residente sa naturang lugar. At ang dahil sa rumaragasang lahar, nagdulot naman ito na hindi madaanan ang ilang bahagi ng biyak na bato. Kaya ngayon siniguro ng lokal na pamahalaan na agaran ng ilikas ang mga residente sa lugar ng biyak na bato na malapit nga sa ilog at bukid dahil kagabi patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan to make sure na ligtas ang mga residente. Alright, maraming salamat, Gladys Tuabi. Isinasagawa ang isang search and rescue operation sa nawawalang British TV doctor na si Michael Mosley. Nawawala ito habang nasa bakasyon sa Greek island ng Simi. Nag-deploy na ng helicopter mula sa Athens upang tumulong sa operasyon. Batay sa Greek police, iniwan ni Mosley ang asawa sa beach at naglakad patungo sa gitna ng isla araw ng Miyerkules, June 5. Naiwan din ang phone ni Mosley sa lugar kung saan sila tumutuloy na mag-asawa. Kilala ang 67-year-old broadcaster sa mga programa nito sa BBC kaugnay ng diet at exercise. Nasa 180 veterans na nasa kanilang late 90s o lagpas 100 years old ang guests of honor sa D-Day commemoration sa France. Marami sa kanila dumalo sa event ng naka-wheelchair. Sa British, US at Canadian ceremonies, inalala nila ang Allied landings noong June 6, 1944, ang hakbang na nakatulong upang mapaalis ang German forces sa France noong World War II. Dumalo naman sina US President Joe Biden, First Lady Jill Biden, French President Emmanuel Macron, at asawa nitong si Brigitte Macron sa seremonya para sa 80th anniversary ng D-Day sa Normandy American Cemetery at Memorial sa Colleville-sur-Mer, France. Nakalapag na sa International Space Station o ISS ang isang Boeing Starliner capsule na may lulang NASA astronauts sa kauna-unahang pagkakataon araw ng Huwebes, June 6. Ito ay matapos sumarap sa ilang hamon na nakakaapekto sa populasyon system nito. Miyerkules, June 5, nang lumipad ang spaceship mula sa Florida pagkatapos ng ilang taong pagkabinbin at safety scares. Gayon din ang 2 aborted launch attempts. Ang astronauts na parehong ex-Navy test pilots na sina Butch Wilmore at Suni Williams ang unang crew na magpalipad ng Starliner.
Umaasa ang Boeing at NASA na magiging regular rides na ang Starliner patungo sa ISS. Pumirma na ng 5 taong kontrata sa KDR Music House ang 8th P-Pop Awards in the Artist of the Year na si Esay Belanio. Dahil dito, kabilang na ang mga musika ni Esay sa mga aabangan sa mundo ng OPM na tiyak na magpapaantig at magbibigay inspirasyon para sa lahat ng music lover. Narito ang report ni Catherine Brown. Masayang winelcome ng KDR Music House family ang 8th P-Pop Awards in the Artist of the Year na si Esay Belanio. Matapos ang contract signing nito kahapon, 5 taong kontrata ang nilagdaan ni Esay sa KDR Music House. Very excited naman si Esay na maipamalas ang kanyang angking talento sa pag-awit at labis na nagpapasalamat sa KDR Music House sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Overwhelmed palagi po. Every time I do a project or every time I encounter with yung KDR Music House, yung the family, the staff, the artists, yung mga people talaga na very accommodating. You guys give me a good feeling, and of course with my family here as well. So it's overwhelming and exciting at the same time, parang tinatakot din. But of course, it's God's willing, it's God's journey for me and for you guys, and thank you so much for trusting me. Bago pa man ang contract signing, dati na rin napabilang si Esay sa hanay ng mga performer sa ilang Wishdate events. Ibinahagi naman ni Esay ang kanyang masayang experience na makatrabaho ang KDR Music House. Very fresh, kasi hindi ko ni-expect yung isang company to be this, hindi siya a heavy feeling, hindi siya pressured or anything. You have to be natural and be yourself. Working with KDR gave me a sense of peace of mind. Being an artist na dapat maging totoo po ako. And of course, binigyan ako ng chance to reach people through my music and of course through my character as an artist and as part of KDR. Nais ni Esay na maabot ang marami pang mga tao sa pamamagitan ng kanyang talento sa pag-awit. I look forward to how I can reach the people through my music, kasi it's so interesting of how the world works, especially where music unites people, especially how yung mga tao talaga nakikinig sa mga boses ng mga tao na hindi marinig ng iba. Kumpiyansa naman ang operations manager ng KDR Music House na si Derek Harold Sanchez na malayo ang mararating ng career ni Esay. Very excited and very optimistic na si Esay po ay malaki ang magiging contribution hindi lang sa KDR Music House kundi sa kabuuan ng OPM. We're excited na she will be publishing songs the next 5 years with us. Magpuproduce po siya ng mga kanta dito sa KDR Music House, and Esay is a very creative and very talented girl, and I know na given the right opportunity and timing and time, sigurado naman po tayo sa tulong at awa ng Diyos na maraming makakapakinig ng mga kanta niya. Malaki naman ang pasasalamat ni Esay sa pagtanggap sa kanya ng KDR Music House. I would like to say thank you so much to KDR Music House. You guys have been a blessing in disguise, and na binigyan nyo kami ng mga oportunidad, and it's so overwhelming and so very, very good to see how passionate people, even not in the artist business, not in the music. Bukod sa mga bagong awitin na ilalabas ni Esay, isa rin siya sa mga aabangang performance sa launching ng Wishbest South Korea sa darating na linggo, June 9. Catherine Brown, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aarangkada na sa Busan, South Korea ang bagong Wish Bus sa darating na linggo, June 9. Inaabangan na ang pagtatanghal ng K-pop artists, gayon din ang Filipino artists sa lupain ng K-pop. Excited naman ang mga Pilipino sa South Korea na masilayan ang kauna-unahan at nag-iisang FM on Wheels. Narito ang report ni Mary Jo Malariado.
ito sa Busan Eurasia platform, ila-launch ang Wish Bus South Korea sa araw ng Linggo, June 9, kasabay ng pagdiriwang ng 126th Philippine Independence Day. Dito unang makikita ng publiko ang bagong Wish Bus South Korea. Magkakaroon din ng live performances ang artist kagaya ng P-pop group na SB19, Zach Tabudlo, Stephanie at Esay Belanyo. Kaya naman excited din ang mga kababayan sa South Korea na makita ng personal ang pagtatanghal ng mga hinamang OPM artist sa kauna-unahang FM on Wheels, ang Wish Bus. Siyempre, inaabangan ko yung proud Filipino tayo, iconic bus na Wish Bus natin na Pilipino. Nakaka-proud, di ba? Siyempre, yung magagaling na artist na dadalhin dito, yun yung mga inaabangan namin sa ngayon. Especially yung SB19, siyempre. Woohoo! Wala ka nila kang wala kami 2020 makikita ko na sila for the first time. Yeah! Opo, marami po. Isa na po dun yung Horizon nga po kasi nakita ko po siya sa Wishclusive. Matatanda ang nag-perform ang Horizon sa Wish Bus Philippines kung saan inawit nila ang Lucky at 16. Ilang South Korean artist na rin na nag-perform sa Wish Bus Philippines. Kabilang na ang girl group na Lapillus, boy group na TFN, ang bandang The Rose at Wave to Earth, ang singer-songwriter na sina 10cm at Seori. Kung dati dumarayo pa sa Pilipinas ang mga Korean artist upang makakanta sa iconic Wish Bus, ngayon, dinala na mismo dito sa South Korea ang bus na magbibigay oportunidad sa mga awit upang makita ang kanilang galing sa buong mundo. Kasabay rin ng unveiling ng Wish Bus South Korea ang selebrasyon ng ika-75th anniversary of Philippine-Korea Diplomatic Relations at 29th National Migrant Workers Day. Mapapanood rin ang makukulay at masasayang parada ng Filipino community sa bansa, kung saan pipiliin ang Best in Philippine Festival Parade. Inaanyayahan ng Embahada ng Pilipinas sa Korea ang ating mga kababayan na makisali sa Pistang Pinoy 2024 sa araw ng Linggo na magsisimula sa 9:00 ng umaga. Umaasa ang ating mga kababayan na sa darating na linggo ay puno ng kasayahan at ng awitan ang pagbubukas na ito ng Wish Bus sa Busan, South Korea. Mula po dito sa Busan, South Korea, Mary Jo Malariado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagtagisan ng Judiciary Justice Servers laban sa Senate Lady Defenders kaya nakuha nito ang panalo sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Maynila. Panalo naman ng SSS Pension Protectors kontra sa DFA Emissaries sa 3-1. Habang nakuha naman ng BFP Lady Firefighters ang ika-11 panalo nito matapos talunin ng Comelec Suffragettes. Ang detalye sa ulat ni Harry Ilagan. Sa first game, nilampaso agad ng Judiciary Justice Servers ang Senate Lady Defenders sa tulong ng mga quick attack ni Bedjek at Boras, kaya nakuha nila ang unang set sa score na 25-18. Sa second set, dumipesta naman ang Lady Defenders sa tulong ng mga atake nila Cecilio, Sabas, Boras at Tobiera, kaya nakuha nila ang set 2 sa score na 21-25. Sa third at fourth set, kabado ang dalawang koponan dahil umabot sa crucial game ang laban. Ngunit di naman bumitaw ang Justice Servers, kaya nakuha nila ang dalawang set sa score na 29-27 at 25-13. Best player of the game, si Aleli Boras ng Justice Servers na may 10 attacks at 2 service aces. Maganda yung naging teamwork, no? They really work hard doon sa mga areas na yung gaps namin, especially sa service, sa receiving, no? And then setting yung apat na yung setting and then spiking. Yung last game at saka the previous games, doon umaangat na yung doon mo nakita. Mga first few sets namin, okay naman yung naging namin, depensa namin. Kaya lang siguro medyo yung errors namin hindi namin na lesson. So doon talaga yung mga attack errors namin, tapos yung
napagod na rin. Napagod na rin yung mga pa-seniors. Napagod na. Sa second game, panalo ang SSS Passion Protectors laban sa DFA Emisaries sa 3-1. Sa unang set pa lang ng laban, nakipagtunggalian na ang Passion Protectors sa Emisaries sa tulong ng mga sunod-sunod na atake ni Sem Muang at Camacho, kaya nakuha nila ang unang set sa score na 25-20. Nakuha naman ng DFA Emisaries ang second set laban sa Passion Protectors sa score na 20-25 matapos ang crosscourt attack at drop ball ni Nakat Magsumbol at Yvonne Reyes. Sa third and fourth set, mas pinalakas ni Sem Muang at Camacho ang mga atake at hulog ng bola sa Emisaries, kaya nakuha nila ang dalawang huling set sa score na 25-12 at 25-19. Best player of the game si Pachari Sem Muang ng Passion Protectors na nakapagtala ng 34 attacks, 1 block at 1 service ace. Yung kung ano yung pinag-practicean namin kagabi, at least lumabas lahat. Tsaka bago matapos yung season, nag-almost complete yung lineup. Kasi nakarecover ka. Kalabas nga lang ng hospital yung setter. Medyo kinapos lang kasi yung setter ko nawala ng third set. So malaking bagay kasi pagka wala kang setter. Wala naman akong segunda. Kaya mahirap adjustan pagka ganun. Wala namang ibang nag-set. Di rin namin na-practice yun kasi di naman namin na-expect na may ganyan mangyayari. Sa third game, nakipagbakbakan ng BFP Lady Firefighters kontra sa Comelec Suffragettes sa tulong nila Abeliana, Diaz, Adolfo at Bentic, kung saan nakuha ng Lady Firefighters ang dalawang magkasunod na set sa score na 25-20 at 25-12. Hindi naman nagpatinag ang Comelec sa ikatlong set ng laban nito sa BFP sa pinalakas na cross-court attack ni na Generali at Tanagan. Nakuha ng Suffragettes ang third set sa score na 18-25. Sa fourth set, tinapos na ng Lady Firefighters ang laban sa Suffragettes sa mga running attack ni Adolfo, combination play ni Bentic at Abeliana sa score na 25-10. Best player of the game, si Fanny Adolfo. Ito na ang kalabing-anim na straight wins ng Lady Firefighters, kaya nananatiling nasa ikatlong rank sila sa game standing na may 11 wins at 3 losses. Nasa ikapat naman na pwesto ang Comelec Suffragettes na may 8 wins at 6 losses. So far, happy naman kasi pang 11th, no? Pero hindi talaga everyday okay. Talagang kakaroon talaga ng tawag dyan, mga errors. Hindi talaga mawawala yan eh. Natural volleyball to. Kaya yun ang paulit-ulit namin sinasabi sa kanila na wag silang susuko hanggat hindi pa tapos, hanggat wala pang pitong mahaba hindi pa tapos. Back to basic kami ulit. Kailangan namin silang pukpukin kasi semifinals na eh. Kahit natalo naman kami, papasok ng Final Four, nakakuha kami ng set. Nakapag-adjust kami, maraming wala sa amin, pero yung adjustment, mabilis sila nakapag-adjust. Ayun naman yung importante, nakapag-adjust agad kami. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa June 19, Miyerkules sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang Senate Lady Defenders laban sa DFA Emisaries sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng PNP Lady Patrollers kontra AFP Lady Gunner alas 2 ng hapon. Live ito mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 10 na nagsasabi, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa.
Mahigpit ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!